Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibahagi sa ating devotion ay makikita sa kadalawang hari, Kapitulo 13, versikulo 1 hanggang 4. Ito po ang sinasabi. Naging hari ng Israel ang anak ni Jehu na si Jehoahaz ng dalawang tatlong taon ng paghari ng anak ni Ahaziah na si Joas sa Juda. Sa Samaria siya nakatira at naghari siya sa loob ng 17 taon. Masasama ang ginawa ni Jehoahaz paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa mga ginawa ni Jeroboam na anak ni Nebat na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Hindi niya tinatalikuran ang mga kasalanan ito. Kaya nagalit ng matindi ang Panginoon sa Israel. Hinayaan niyang masakop ito ni Haring Hazael ng Aram at ng anak nitong si Bin-Hadad ng matagal ng panahon. Nanalangin si Jehoahaz sa Panginoon at pinakinggan siya ng Panginoon sapagkat nakita ng Panginoon ang sobrang kalupitan ng hari sa Aram sa Israel. Ilang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong iahid ngayong gabi ay mababasa sa ikalawang mga hari, chapter 13, verses 5 to 8. Binigyan sila ni Yahweh ng isang tagapagligtas na siyang nagparaya sa kanila sa kapangyarihan ng Syria. At muling namuhay ng mapayapa ang mga Israelita sa kanilang tahanan. Ngunit hindi pa rin nila tinalikuran ang kasamaan ni Jeroboam na umakyat sa Israel para magkasala. Hinayaan nilang manatili sa Samaria ang haliging simbolo ng Diyos-Diyosong si Asera. Walang natira sa hukbo ni Jehoahaz maliban sa 50 mga ngabayo, 10 karwahe at 10,000 kawal. Parang alikabok na dinurog ni Azael ang buong hukbo ni Jehoahaz. Ang iba pang ginawa ni Jehoahaz ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari. Yun lang po. Amen. Ang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng Ikalawang Hari, chapter 13, verses 9 to 11. Nang mamatay si Jehoahaz, inilibing siya sa Samaria, sa libingan ng kanyang mga angkan, at ang anak niyang si Jehoash ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Jehoash sa Israel. Naging hari ng Israel ang anak ni Jehoahaz na si Jehoash ng 37 taon ng paghahari ni Joash sa Joda. Sa Samaria siya nakatira at naghari siya roon sa loob ng 16 na taon. Masama ang mga ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sumunod siya sa mga ginawa ni Jeroboam na anak ni Nebat na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa Book of 2 Kings chapter 13 verse 12 to 14. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Jehoash at lahat ng ginawa niya at pagtatagumpay, pati ang pakikipaglaban kay Haring Amaziah ng Juda ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Nang mamatay si Jehoash, inilibing siya sa libingan ng mga hari ng Israel sa Samaria. Ang anak niyang si Jeroboam pangalawa ang pumalit sa kanyang bilang hari. Nang magkasakit si Eliseo at malapit nang mamatay, pumunta sa kanya si Haring Jehoash noong buhay pa ito at umiyak. Sinabi ni Jehoash, Ama ko, ang mga karwahe at mga ngabayo ng Israel. Amen. God bless po. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa kadalawang hari, Kapitulo 13, versikulo 15 hanggang 17. Ito po ay kay Miraflor Sarte. Ito po ang nakasaad. Sinabi ni Eliseo, kumuha ka ng pana at mga palaso. Ginawa nga ito ni Jehoash
Sinabi ni Eliseo, hawakan mo ang pana. Habang hawak ito ni Jehoash, ipinatong ni Eliseo ang kamay niya kay Jehoash at sinabi, buksan mo ang bintana sa bandang silangan. Binuksan nga niya ito. Pagkatapos sinabi ni Eliseo, pumana ka. Pumana nga siya. Sinabi ni Eliseo, ang palasyong yun at palatandaan ng pagtatagumpayin ka ng Panginoon laban sa Aram. Tatalunin mo ang mga Aramiyo sa apik hanggang malipol sila. Ilan po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Good evening po. Ang aking Bible verse for today is from 2 Kings chapter 13 verses 18 to 21. Ang pagkamatay ni Eliseo. Verse 18. Ngayon, kumuha ka muli ng mga palaso at itudla mo sa lupa. Sumunod muli si Jehoash. 3 beses siyang tumudla sa lupa. Dahil dito'y pagalit na sinabi ni Eliseo, bakit 3 beses ka lamang tumudla? Sana'y 5 o 6 na beses para lubusan mong malupig ang Syria. Sa ginawa mong iyan, 3 beses ka lang magtatagumpay laban sa Syria. Verse 20. Namatay si Eliseo at inilibing. Nang panahong iyon, nakagawian na ng mga Moabita na salakayin ang Israel taon-taon tuwing tagsibol. Minsan may mga Israelitang naglilibing ng isang lalaki. May natanawan silang pangkat ng mga tulisan na papalapit sa kanila. Kaya't sa pagmamadali ay naitapon na lamang nila ang bangkay sa libingan ni Eliseo. Nang ito'y sumayad sa kalansay ni Eliseo, nabuhay ang bangkay at bumangon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Sa pagmamadali, ibig sabihin sa takot, 'di ba? Sa pagmamadali ay naitapon na lamang nila ang bangkay sa kalansay ni Eliseo. Dito wala naman sinabi dito na kung bakit nabuhay ulit nung na-touch yung buto ni Eliseo. Dito wala naman pong sinabi, wala naman tayong nabasa na kung bakit nung na-touch nung lalaking ililibing yung bones ni Eliseo ay muli siyang nabuhay. Para sa akin po dito ang pumasok sa isip ko. Kasi 'di ba mga Israelite sila. So, bakit sila matatakot? Dito parang pinapakita ng Diyos, yung kapangyarihan niya na yung ibinato nila dahil natatakot sila, yung ibinato na lang nila basta patay na yun. Pero pinakita ng Diyos na yung patay kaya ko nga ulit buhayin eh. 'Di ba? Kayo pa kaya na ayan, malalakas kayo, buhay kayo, bakit kayo natatakot? Yun ang parang pumasok sa isip ko dito na pinapakita ng God sa mga Israelita na hindi dapat sila matakot. Ilang beses sila na pinapanalo ng Diyos, 'di ba? Sa mga laban, ang pumasok sa akin dito na nagpapakilala ang Diyos kung paano siya powerful at kung paano na dapat ay maging hindi sila matatakutin, na dapat na lumaban sila dahil tutulungan sila ng Diyos. Yan, ipapakita sa kanila ng Diyos na kaya silang iligtas at panalunin. Dahil dito nga po, yung patay na nga na na-touch lang yung bones ni Eliseo, binuhay muli ng Diyos, 'di ba? Huwag nating isipin na may power yung bones ni Eliseo, kundi nagpapakilala ang Diyos na kung gaano siya makapangyarihan, kung ano yung mga kaya niyang gawin. Bigyan ulit ng buhay yung lalaki, Samantalang takot na takot sila, nakalimutan nila na yung Diyos nila ay kayang bumuhay muli. Ganun po tayo kadalasan yung may mga natutunan tayong aral sa mga pag-attend natin sa mga church,
sa pakikinig sa mga preacher, na yung mga tinuturo nila, pagka bagong rinig pa lang natin, nare-remind tayo ng ganun. Tapos pagka hindi na ulit natin naririnig, nakakalimutan na natin na ang God na pinagdadasalan natin, yung God na tumutulong sa atin, no, ay kayang magbalik ng buhay. Kayang iligtas tayo kahit nasa mga imposibleng bagay. Yan. Na ipapanalo palagi yung laban natin. Basta't ang pagtitiwala natin at ang itataas natin sa buhay natin ay ang Diyos lamang. Yun lamang po. God bless us! Muli po isang pagpalang araw po muli sa ating lahat. Tayo po ay narito muli para sa ating pagpapatuloy sa ating devotion na ginagawa sa bawat araw. At malaki po yung naitutulong ito upang patuloy na maging malusog ang ating spirit na buhay. Sabi po dito sa 1 Kings chapter 13 verse 22-25, pinahirapan ni Haring Hazael ng Aram ang Israel sa buong panahon ng paghahari ni Jehoahaz. Pero kinahabagan at naalala sila ng Panginoon. At dahil sa pangako niya kina Abraham, Isaac at Jacob, hanggang ngayon hindi niya ito winawasak o itinatakwil. Namatay si Haring Hazael ng Aram at ang anak niya si Ben-Hadad ang pumalit sa kanya bilang hari. Natalo ni Jehoahaz si Ben-Hadad ng 3 beses. Nabawi niya ang mga bayang kinuha ng ama ni Ben-Hadad na si Hazael mula sa ama niya si Jehoahaz nang maglaban ang mga ito. Amen. So, dito po natin makikita sa ating pong binasa. Dahil may mga ikinoconsider yung Lord. Sabi nga dito ay, pero kinabagan at inalala sila ng Panginoon dahil sa pangako niya kina Abraham, Isaac at Jacob. Dito natin makikita na dahil may, kumbaga, inaalala ng Panginoon si Abraham, si Isaac, si Jacob, hindi niya tuluyang winawasak yung mga Israelita. Bakit? Kasi nga ikinoconsider niya yung mga ninuno ng mga Israelita. So dito natin makikita na napakahalaga talaga yung pagsunod sa Lord. Napakahalaga na may ginagawa tayo sa ating kasalukuyan para pagdating ng panahon ay malaki ang may ambag nito upang ang ating mga anak ay patuloy na maging maayos at maging maayos yung kanilang kalagayan sa buhay. Ito po ay sa biyaya na kung ano man ang ginawa natin na nagbigay ng kaluguran sa ating Panginoon. So, purihin po ang Panginoon and God bless everyone.